Suspendido ang lisensya ng TNVS driver na nagtangkang manaksak ng pasahero. Banned na rin ang driver sa app kung saan siya nabook ng pasahero. Ang nahulikam na insidente sa pagtutok ni Mark Salazar. Hindi kuya, kasi nagpin po ako. Nakipagtalo sa driver ng nasakyang TNVS ang mga pasaherong ito dahil sa maling lugar nila sila ibinababa sa De La Reina Street, Binondo, Maynila. Hindi kaya nga po. Pinapaliwanag ko sa hindi lahat ng driver room alam yan. Kaya nga, bakit po hindi po kayo... Mura, kuya. Bakit po kayo hindi... Gonggong sabi mo, kuya. Bakit niyo po pinin? Ay, bakit po kayo nag-aano sa akin? Na kaya nga po may maps nga po kayo. Tinatanong ko nga kayo sa'yo, ma'am, di ba? Nagkamali lang Hindi ako, nga. kuya. Okay na yun. Huwag ka na magsasalita ng gonggong. Mabilis uminit ang palitan ng salita. Para kayong... Ano? Parang ano? Alam mo problema mo ba? Oh, May problema ba? kuya. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 293, makikitang bumaba na ang dalawang pasahero kahit hindi pa nakaparada ng maayos ang TNVS. Bumaba rin ang driver at inabot ang sukli. Ayon na rin ito sa pagdidetalye ng babae sa kanyang barangay blotter. Pero makikitang tuloy ang pagtatalo hanggang sa bumalik ng kotse ang driver at kumuha ng kutsilyo at inamba. Itinulak ng babae palayo ang kasamang lalaki sa kahinarap ang driver. May ibang umawat kaya umalis na rin ang TNVS driver. Napanood ito lahat ni Transportation Secretary Vince Dizon. Nung nakita namin yung video ng TNVS driver, immediately pinasuspindi natin kagad yun. No? And then pinashowcause natin yung TNVS. Sa InDrive ride-hailing app, nag-book ang mga biktima. Kaya sa InDrive ipinadala ng LTO ang show cause order laban sa driver. Yun nga po ang nakakalungkot kasi we have been trying to contact the driver since we learned about the incident. Kaso hindi po siya sumasagot eh. Suspendido ng 90 days ang driver's license ng TNVS driver na pwede pang makansila depende sa kalalabasan ng investigasyon. No, every time may mag-report, automatic na yung action ng gobyerno dito. They don't even have, LTO, LTFRB don't even have to tell me. I have given them authority to just do it. Hindi rin inaalis ng DOTR ang responsibilidad sa mga ride-hailing apps kapag mali ang asal ng kanilang driver partners. Clearly, meron silang kailangan gawin kung yung mga driver nila mananaksak ng pasahero. We have already sent the show cause to InDrive and they will have to explain this. Binana ng InDrive ang sangkot na driver dahil malinaw na ring umiiwas ito sa responsibilidad at hindi pumapailalim sa investigasyon. Verify po muna namin yung ride. Tiningnan namin kung nagkaroon nga po ng booking sa platform namin nung mga oras na yon, using the name of the passenger and the driver and the plate number. Tapos nakita po namin na totoo naman po yung nasabi nung pasahero na hindi po siya na-drop off sa tamang location. Lumalabas din sa investigasyon na ang suspect ay TNVS driver din ng iba pang ride-hailing app. Inalarma na ang lahat ng apps na tanggalin sa kanilang sistema ang hinahanap na driver. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.